Kabanata 1621. Pagbigay ng aral. Hindi inaasahan ni Junko na makakatagpo ng ganoong sitwasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod ni Tsurui, gaano man siya nagpumiglas, wala itong silbi. "Bastard, anong ginagawa mo?" Biglang inikot ni Junko ang kanyang katawan para tingnan si Tsurui. Dahil sa kanyang tindig, ang bukal sa kama ay napakaganda. "Ano sa tingin mo ang ginagawa ko?" Nakangiting sinabi ni Tsurui. "Pagkatapos kong matali, hindi ko ba gagawin ang lahat ng gusto ko? Chen Jinlong, pinabalaan kita, huwag kang magulo." Tingal na sabi ni Junko. "Ang mundo ay palaging hindi patas, hindi bababa sa hindi ko iniisip na ang mga lalaki at babae ay pantay." Pinisil pa rin ni Tsurui si Junko ng ganito. "Babae ka. Kaya mo yan paulit-ulit at niligawan ako ni San, pero lalaki ako, kapag may ginawa ako sa'yo, sinisigawan mo talaga ako na asshole, bakit hindi mo pag-isipan, hindi pa kita nakakausap ng ganito? Kung pinag-uusapan ang pagkakapantay-pantay sa mga babae, lalaki ka ba?" Galit na sabi ni Junko. Sa katunayan, kahit paano lumaban si Tsurui noon, kinakabahan lang siya, ngunit nang nakatali ang kanyang mga kamay, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Jiuyang Junko. Dahil isa rin siyang dalubhasa sa paggapos sa mga tao. Alam niya na ang paraan ng pagbubuklod ni Tsurui ay magpapahirap sa kanya na makalaya. Walang puwang sa pagitan ng kanyang mga kamay. At ang likod ng dalawang kamay ay mahigpit na nakadikit, ang mga buto ng kamay ay pinipiga at nasaktan. Sa totoo lang, pagkatapos maabot ang antas ng martial arts ng Junko Jiuyang, mahirap para sa mga ordinaryong lubad na itali siya. Gayunpaman, naibigay na ni Junko Jiuyang ang lahat ng lakas ng kanyang katawan sa kanyang mga braso. Sa itaas, hindi pa rin gumagalaw ang lubad. Wala man lang senyales ng pagluwag. Damn it, alam ng Diyos kung anong materyal ang ginamit ni Tsurui para sa lubad na ito. Kahit na bakal na wire. Dapat itong naglalaman ng tinatawag na high-tech. Dahil nagagawa niyang alisin ang ganitong uri ng bagay mula sa kanyang katawan, nagsimulang maramdaman ni Junko na ang Chen Jinlong na ito ay malayo sa pagiging simple gaya ng naisip niya. "Hindi ako lalaki. Sa totoo lang napakadaling patunayan na lalaki ako. Mapapatunayan ko ba na lalaki lang ako kung lutisin kita on the spot?" Sabi ni Tsurui na may bahagyang ngiti. Pagkatapos ay hinil. Inang kamay niya ang palda ni Jiuyang Junko. "Chen Jinlong, huwag kang magpaligoy-ligoy, bilasan mong bitawan ang kamay ko." Tigaw ni Jiuyang Junko. Ilang beses pa siyang nagpumiglas at natagpuan ang kanyang sarili na ganap na walang kapangyarihan. Idiniin lang ng kabilang kamay ni Tsurui ang kanyang lumbar spine. Natila naputol ang kanyang itaas at ibabang katawan. Ang kapangyarihang nalilikha ng kanyang pang-itaas na katawan ay hindi maipapasa sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sinasabing napakapamilyar ng mga ninja sa istrukture ng katawan ng tao, ngunit ngayon ay tila mas magaling si Tsurui kaysa sa kanya sa aspetong ito. Hindi bababasa, hindi maintindihan ni Junko Jiuyang kung ano ang nangyayari sa paglipat ni Tsurui sa oras na ito. Huwag kang magpumiglas, kapag mas nahihirapan ka, mas magiging hindi komportable. Bahagyang ngumiti si Tsurui, at ang lakas sa kanyang mga daliri ay biglang tumaas ng ilang puntos. Naramdaman agad ni Junko Kuyo na parang namamanhid ang ibabang bahagi ng katawan niya. Nawala ng malay. "Bastard, anong ginawa mo sa akin?" Nag-aalalang sabi ni Junko. Kung wala ang suporta ng kanyang lakas sa ibabang bahagi ng katawan, kahit na huminto si Tsurui sa pagdiin sa kanya, mahihirapan siyang tumalikod muli. Nang unti-unting humupa ang pamamanhid, talagang naramdaman ni Junko na ang kanyang mga paa ay nakatali rin ng lubad ni Tsurui gamit ang espesyal na materyal na iyon. Ang isang marangal na tsunan na malapit ng makalusot sa joinan barrier ay ginapos ng isang lalaki sa kama na nakagapos ang mga kamay at paa sa ganoong kahihiyang posisyon. Talagang hindi ito eksenan. Gustong makita ni Junko. Gayunpaman, kahit na ayaw niya, hindi niya mapigilan, dahil ang sitwasyon sa oras na ito ay wala sa kanya upang magdesisyon. "Bastos ka, pwede mo ba akong bitawan?" Galit na sabi ni Junko. "Paano mo masasabing bakla ako?" Umupo si Tsurui sa yulunan ng kama at tumingin kay Junko Jiuyang na may ngiti. "Halika, gamitin mo ang iyong lakas ng tsunan ngayon." Kamulong-gulong si Junko sa kama.
Ngunit hindi siya makapumiglas. Hindi niya talaga alam kung anong materyal ang ginawa ng lubad. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi ito lumuwag, tanda. Tumigil ka. Huwag kang lalabas. Iniunat ni Surui ang isang paa at pinigilan si Junko Jiuyang. Gamulong na ang huli sa gilid ng kama. Kung hindi siya pinigilan ni Surui sa oras, mahuhulog siya. Chen Jinlong, ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Junko. Ang hindi mapigil na mga kamay at paa ay nagparamdam sa kanya ng isang malalim na krisis. Kapag natutulog ako sa mga babae, nakaugalian ko silang itali. Nakangiting sabi ni Surui. Sa oras na ito, kahit si Junko ay hindi masabi kung totoo o mali ang sinabi ni Surui. Kung talagang may gusto si Surui na gawin sa kanya ngayon, hindi makakalaban si Junko. Huwag mong gawin sa akin iyon, pagsisisihan mo ito. Pinigyan ni Junko si Surui ng masamang tingin. Sok-sok. Hindi ba? Pero hindi mo alam kung gaano kakaakit-akit ang paghahagis-hagis mo sa kama nang nakatali ang iyong mga kamay at paa. Dahil sa mga salita ni Surui. Biglang bumangon ang katawan ni Junko Jiuyang na goosebumps. Johnzy, kung gagawin mo ito, hindi kita maintindihan. Si Surui na ngayon ang may ganap na kontrol sa inisyatiba, kaya hindi siya mukhang nababalisa. Gumamit ka ng iba't ibang paraan para akitin ako, at ngayon kapag may gagawin talaga ako sa iyo, ipinapakita mo ang ganitong tingin. Junko, alam mo ba ang ibig sabihin ng ugali mo? Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Junko na nagngangalit ang mga ngipin. Talagang nalaman niya ngayon na malayo na siya sa pagiging kalaban ng lalaking ito. Nangangahulugang panlilinlang. Umiling si Surui. Patuloy mong sinasabi na gusto mo akong pretuhin bilang isang kaibigan, ngunit ang iyong mapanlinlang na pag-uugali ay labis na nasaktan ang puso ko. Ikaw, Junko ay hindi magaling sa sophistry, at huminto bago sinabing, masyado kang naiinip, hindi ko nais na bumuo ng ganoon kabilas kasama ka. Naiinip na ba ako? Malamig na ngumiti si Surui. Kung talagang naiinip ako, hindi kita hahayaang mahiga sa kama ng ganito. Taglit na natigilan si Jiuyang Junko. Junko, mabuti pang pag-isipan mo itong mabuti, bukod sa lumuwag ang iyong damit at itali ang iyong mga kamay at paa, may kinalaman ba ako rito? May kaunting kasuklam-suklam na pag-uugali ba? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Junko. Maingat niyang naalala. Mula noong araw na nakilala niya. Aktibo niyang pinukaw si Surui para akitin si Surui. Ngunit hindi nagbigay ng anumang seryosong tugon si Surui. Kahit natuluyan na siyang nawala ng kakayahang lumaban sa oras na ito, hindi pa rin siya inatake ni Surui. Kung ganoon bakit mo ako tinali? Sabi ni Jiuyang Junko. Nang marinig itong sinabi ni Surui, hindi na siya ang panimulang gulat. The reason why she was confused before is because Junko never experienced this. Sa mga tuntunin ng karanasan. Siya ay baliw at tumatalon sa mga nightclub sa nakalipas na ilang taon. Ngunit hindi pa rin niya nararanasan ang pakiramdam ng pagkawala ng inisyatiba. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng takot ay normal. Tuturuan kita ng leksyon, sinabi ni Surui. Wala kang mahabang memorya para sa isang babala ng 2 beses, kaya ngayon ay tila kailangan mong magdusa ng kaunti. Kung wala kang multo sa puso mo, bakit ka natatakot na guluhin kita? Hindi kumbinsido na sabi ni Junko Jiuyang. Manatiling matigas ang ulo. Umiling si Surui at inilapit ang mukha kay Junko Jiuyang. Walang mahilig maghinala, walang gustong masundan, bakit hindi mo ito maintindihan? Kung gusto mong maging kaibigan, may gagawin ka ba? Dahil sa sinabi ni Surui, hindi na nakaimik si Junko. Kung tutuusin, hindi naman siya sekretong ahente, kaya ano pa ang mabubuting paraan para masubaybayan niya si Surui maliban sa pag-istok sa isa't isa? Hindi makapagsalita, ipagpatuloy ang pagtatanggol. Malamig na ngumiti si Surui, saka naglakad papunta sa kabilang side ng kama, kung saan hindi siya makita ni Junko, hinubad ko ang nag-iisang short sa katawan ko. Anong ginagawa mo? Pervert ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Junko ang mga galaw ni Surui sa refleksyon ng metal na hawakan ng bedside table, at biglang nagsimulang magpanik muli. Ano sa tingin mo? Hindi inaasahan ni Surui na makikita talaga ni Johnzy ang kanyang kilos, kaya nakangiti niyang sinabi.
Nakahiga sa kama ang isang maganda at buhay na dilag, nakasuot ng napakaliit na damit, ay kung hindi ako mag-react, lalaki pa ba ako? Panipi. Chen Jinlong. Pinabalaan kita. Huwag kang magulo. Pagsisisihan mo talaga. Puno ng gulat si Junko, puso. Kung gagamitin mo ang aming wikang Chino para ilarawan ka. Ito ay isang salita lamang pagpapayo. Tinulyapan ni Surui si Junko Jiuyang na nanunuya. Pagkatapos ay hinanap ang mga swimming trunks sa malite at isinuot ang mga ito pagkatapos ay sinabi niya. Huwag kang mag-alala, mas marami akong nakitang magagandang babae kaysa sa iyo, at ang iyong kagandahan ay hindi sapat upang pukawin ang aking interes. Panipi. Pagkasabi nito ay nagsuot siya ng bathrobe. Ang mga tao ay napakasalungat na nilalang. Nang si Surui ay mukhang may gagawin siya kay Junko. Hindi napigilan ni Junko at nakaramdam siya ng matinding takot. Gayunpaman. Sa oras na ito, sinabi ni Surui na wala siyang masyadong interes, at kahit na sabihin, ang mga dilag na nakita ko ay mas maganda kaysa sa iyo, hindi na nakayanan ni Junko. Bagamat tunan si Junko Jiuyang, babae pa rin siya sa huling pagsusuri. Walang babae ang may gusto sa isang lalaki na i-degrade ang kanyang hitsura sa ibang magagandang babae sa kanyang harapan. Ano ang gagawin mo? Galit na tanong ni Junko Jiuyang. Nakikiswimming ako. Napatingin si Surui sa figure ni Junko, at sinabing, galit ka na, hindi ba kailangan mong magpalamig? In all fairness, kahit isang lalaki ay makaramdam ng kaunting magandang babae na itinali at inihagis sa kama. Lubusang gama ng loob ni Junko, alam niyang hindi dapat gawin iyon ni Surui sa iyong sarili, ngunit sasabihin pa rin. Kung gayon bago ka lumangoy, maaari mo bang kalagan ang aking mga kamay at paa? Hindi pwede. Umiti si Surui at kumurap. Sa tingin ko mas mabuting turuan ka ng leksyon. Nakilala ko ang aking pagkakamali. Hindi inaasahan ni Surui na hihingi ng tawad si Junko ng maayos. Paano kung napagtanto mo ang iyong pagkakamali? Dapat pa ring bigyan ng parusa. Napangiti si Surui ng mapait. Pag-isipan mo ito, at pagbalik ko, sabihin mo sa akin ang resulta ng iyong pagmuni-muni. Kung maganda ang performance mo, isasaalang-alang ko ang solusyon para sa iyo. Pero, gusto kong pumunta sa banyo. Tigaw ni Junko. Magandang excuse yan. Bahagyang ngumiti si Surui. Gayunpaman, hindi ako maloloko. Gusto ko talagang pumunta. Inikat ni Junko ang kanyang ulo at pinandilatan si Surui. Dalawang salita lang ang sagot ko. Nakangiting naglakad si Surui papunta sa pinto. Tahan. Kabanata 1622. Paano sasakay? Pagkatapos magsalita ni Surui, hindi niya pinansin ang sinabi ni Junko Jiuyang at isinara ang pinto at umalis. Dumukot siya sa bulsa ng bathrobe, at sa loob ng bulsa, may note. Ang tala ay may isang linya ng code na hindi maintindihan ng sinuman. Ito ang espesyal na wika ng Sun Temple para sa impormasyon. Ang pagsasalin ay humanap ng paraan upang magkita sa pool. Sa makatuwid, kung gusto ni Surui na magkita sa swimming pool, dapat niyang ganap na alisin si Junko Jiuyang, ang monitor at tagasunod. Kaya naman gagawa si Surui ng paraan para itali ang mga kamay at paa ni Jiuyang Junko sa silid, kung hindi, kung siya ay pinayagang sumunod, talagang wala siyang magagawa. Sa isang araw. Ito na ang pangatlong beses na nakipag-ugnayan ang Surui chapter sa mga tao mula sa Temple of the Sun. Kung alam ni Junko Jiuyang ang totoo, natatakot akong tumulo ang luha dahil sa galit. Bagamat ang proseso ng pagsasanib na ito ay lubhang kapanapanabik. Hindi ito kasing hirap gaya ng inaasahan. Siyempre. Ang pangunahing dahilan ay ang Junko Jiuyang ay hindi isang profesional na ahente. Ang kanyang kung fu ay talagang napakalakas, ngunit siya ay halos walang karanasan sa espionage warfare. Lumabas si Surui sa cabin at pumunta sa deck. Marami na ring celebrities ang napalitan ng swimsuit, at may tawanan at tawanan kung saan-saan. Malinaw, itinuring nilang lahat ang paglalakbay na ito bilang isang bihirang bakasyon, at hindi nila maisip kung gaano ito kadelikado sa susunod. Tila para sadyang mapuko ang interes ng mga celebrity na ito. Espesyal na inayos ni Yamamoto Kyoko ang ilang mga supermodel o bituin na sumakay sa bangka, at mayroong mga bikini sa lahat ng dako na napakakapansin-pansin. Si Surui ay umiling at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik. Ngunit wala siyang nakitang mga kakilala. Kaya hindi siya masyadong huminto sa mga babaeng nakasuot ng kaunting damit, ngunit lumakad papunta sa pool.
Hinubad niya ang kanyang damit at inihagis sa deck chair, saka tumalon palabas ng pool. Napakalaki ng swimming pool na ito, na sumasakop sa halos lahat ng espasyo ng deck sa ikalawang palapag ng kabanata, talagang iisipin ito ng mga tao bilang isang paraiso para magbakasyon. 2 beses lumangoy si Tsurugi sa pool, ngunit wala pa rin siyang nakitang gustong kumonekta. Wala na siyang Junko Kuyo na nakatitig sa kanya. At tuluyan na siyang bumitaw. Matapos lumangoy saglit, may nakita siyang inflatable floating pad na nakaharap sa kanya. Tapad ay nakalatag ang isang matangkad at hubog na figure. Perpektong babaeng nakabikini at itim na ultra goggles ay tila nagbibilad. Maraming lalaki ang nakatingin sa babaeng ito mula sa malayo. Lumangoy si Tsurugi, hinawakan ang gilid ng floating pad, at bumati sa wikang oriental. Beauty, ano ang iniisip mo? Ibinaling ng babae ang kanyang mukha, unan. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso at bumaling kay Tsurugi. Iniisip ko kung may darating para kausapin ako. Kilalanin mo ako, ang pangalan ko ay Chen Jinlong, sabi ni Tsurugi. Gwapong lalaki, nakatira ako sa room 307 sa ikatlong palapag ng kabanata. Tinanggal talaga ng babaeng mukhang supermodel ang kanyang sunglass at commendat kay Tsurugi. Pumunta talaga ako dito para mahuli si Casey. Maganda siya at halos perpekto ang kanyang figure. Okay, sinulat ko na. Umiling si Tsurugi at ngumiti, at nagpatuloy sa pagsisid. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang lalaki ang lumangoy at dumaan sa Tsurugi. Tinulyapan lang siya ni Tsurugi sa gilid ng mata, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglangoy pasulong, ngunit ang bilis ay halatang bumagal, at tumalikod at naging backstroke. At ang naunang lalaki ay lumangoy din at lumutang sa tubig katabi si Tsurugi. Magiging masyadong maliwanag ba ito? Pulong ni Tsurugi sa lalaking katabi niya. Anong tahasang iyan? Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Ang taong dumating ay isa pang karakter mula sa Gemini, si Xiao Zihang. Bahagyang ngumiti siya. Kuya, sa katunayan, ang depensa ni Yamamoto ay hindi niya naisip. Ang higpit, basta ingat tayo, malabong mapansin nila. Mag-ingat sa paggawa ng barkong 1 iyan. Hindi ito pinansin ni Tsurugi. Sino ang nakakaalam kung mayroong eyeliner ni Yamamoto sa mga taong ito na tila nagbabakasyon sa baybayin? Si Xiao Zihang ay mukhang napaka-relax, nakangiti niyang sinabi. Kuya, napakaganda ng babaeng katabi mo, at parang napakalakas niya. Ibinaba mo ba siya? Pinapanood ako ng babaeng iyon, paano mo gustong ibaba ko? Galit na sabi ni Tsurugi. Nakangiti pa rin si Xiao Zihang. Hindi pa ba sapat na itulak siya ng tuluyan? Baka mapalitan siya nito sa iyo. Tinulyapan siya ni Tsurugi. Iyon ay isang babae na naging Jonan kaagad. I don't dare to promise na matatalo ko siya. At least hindi mo siya kalaban. Sabihin mo sa akin kung paano, itulak. So strong. Sabi ni Xiao Zihang, may paraan ako. Ano ang kaya mong gawin? Sabi ni Tsurugi. Ipapainom ko siya ng gamot. Nasasabag si Xiao Zihang. Gamot, mabangis na kumunat ang mga kilay ni Tsurugi. Oo, hindi ba mas convenient kung gusto mo siyang itulak pababa ng ganito, panganay na kapatid? Hindi napansin ni Xiao Zihang ang abnormal na ekspresyon sa mukha ni Tsurugi. Magaling ka bang mag-dispense ng gamot? Malamig na tanong ni Tsurugi. Ito? Agad na tumahimik si Xiao Zihang. Kung si Xiao Zihang ay hindi gumamit ng napakaraming gamot, paano pa umabot sa ganoong antas sina Tsurugi at Yamamoto Kyoko? Bagamat hindi ito naiintindihan ni Tsurugi noong una, natural na naiintindihan niya ito pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, dahil dumating na ang mga bagay-bagay sa puntong ito, wala na siyang balak na ituloy ang paksang ito, lalo na sa panahong ito, na magulo pa ang pagputol. Dahan daw ang mag-imbestiga mamaya. Mayroon akong paraan para palayasin siya, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Sinabi ni Tsurugi, tere na sa negosyo, paano mo ito gagawin, at kailan? Dalawang bago pa siya matapos magsalita, mabilis na lumangoy palayo si Tsurugi, gayon din si Xiao Zihang. Matapos nilang lumangoy ng pabalik-balik ay nagsimula na naman silang lumangoy ng magkatabi. Sa kaarawan, kami ang bahala sa pangunahing pag-atake. Kung may darating na master, panganay na kapatid, maaari kang pumili ng isa pang pagkakataon. Sinabi ni Xiao Zihang. Sabi ng military advisor, kailangan mo lang gawin ang gusto mong gawin. Ang lahat ng iba pang bagay ay maaaring ipaubaya sa kanya.
Pagkatapos mong magkaroon ng isang tagapayo, makatitiyak ka. Napangiti si Tsurugi at napakagaan ng pakiramdam. Nakasakay ba ang tagapayo ng militar? Tanong muli ni Tsurugi. At talagang gusto niyang malaman kung anong uri ng imahe ang ipinapakita ng military advisor, na laging nakatikip sa kanyang mukha ng itim na belo, sa mga tao sa oras na ito. Siyempre, sinabi ni Xiao Ziyang, ngunit ang tagapayo ng militar ay nakasakay na sa barko noon pang kahapon. Nakasakay ka ba sa barko kasing aga ng kahapon? Matapos marinig ang sinabi ni Xiao Ziyang, hindi napigilan ni Tsurugi na bahagyang matigilan. Maaari ba akong sumakay sa barko kahapon? O nakalusot ba ang sarhento? Kahapon, sinabi na isang grupo ng mga tao ang unang sumakay sa barko, ngunit hindi ko alam ang tiyak na sitwasyon. Umiling si Tsurugi, nagsimula siyang bigyang pansin ang balitang ibinigay ni Xiao Ziyang. May sumakay sa barko kahapon, sino yon? Halatang hindi ang mga bisitang dumating para magdiwang. Pagkatapos, ang tunay na pagkakakilanlan ng mga taong iyon ay mabubunyag sa oras na ito. Walang duda na ang mga taong iyon ay pawang mga katulong na inimbitahan ng Yamamoto team. Taglit na nag-isip si Tsurugi, at pagkatapos ay sinabi. Nakita ko noon sina Victoria at Huang Ziyao. Anong pagkakakilanlan ang ginamit mo para makasakay sa barko? Sa pag-iisip nito, kahit si Tsurugi ay kailangang humanga sa military advisor, sa ilalim ng kanyang pangkalahatang kaayusan. Lahat ay maaaring sumakay sa Xinhua na may bagong pagkakakilanlan, at ang susi ay ang mga nasasakupan ni Yamamoto Kyoko ay malas. Hindi pa rin masuri ito. Kuya, pwede bang wag mo na akong tanungin? Ang mukha ni Xiao Ziyang ay naging mapait, na para bang kumain siya ng kalahating kilong bitter gourd. Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Casual na tanong ni Tsurugi, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito si Xiao Ziyang, ngunit habang ayaw niyang sabihin, mas naging interesado si Tsurugi. Hindi ko ba pwedeng sabihin? Medyo nalitaw si Xiao Ziyang. Hindi, dapat itong sabihin. Nakangiting sabi ni Tsurugi. Ito ay isang utos, maunawaan. Patuloy na tumanggi si Xiao Ziyang. Kuya, kung hindi mo kukunin ang isang tulad mo, hindi mo magagamit ang mga utos para i-pressure ang mga tao. Sasabihin mo ba sa akin? Galit na sabi ni Tsurugi. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tawag ang biglang dumating mula sa gilid ng pool. Azong, papunta na ako. Tikas na ibinaling ni Tsurugi ang kanyang mukha, at nakita niya ang isang pandak at matabang oriental na babae na nakatayo sa gilid ng pool, komandat kay Xiao Ziyang. Tila, ang pseudonym ni Xiao Ziyang dito ay Azong. Malinaw, kung wala ang babaeng ito, hindi talaga makakasakay si Xiao Ziyang sa barko. Nang makita ito, agad na naunawaan ni Tsurugi ang lahat. Humiti siya at sinabi. Kaya inalagaan ka bilang isang maliit na puting mukha. Napangiwi si Xiao Ziyang. Kuya, luha lang, pakiusap tumigil ka na sa pagsasalita. Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang ibinaling ang mukha sa gilid ng pool, at pagkatapos ay nagpakita ng isang matamis na ngiti. Mahal na yung Shan, bumaba ka kaagad. Pinuksan din niya ang kanyang mga braso. Ang babaeng nakatayo sa pool ay dapat na mga 160 centimeters ang taas, at ang kanyang timbang ay tinatayang 160 jin, balde. Bagamat nakabikini siya, hindi siya aesthetically pleasing, at puno ng taba ang kanyang katawan. Ang punto ay, ang babaeng ito ay dapat na hindi bababa sa edad na 50, at talagang nagulat si Tsurugi na naipakita sa kanya ni Xiao Ziyang ang ganoong hitsura. Mahal na Azong, nandito ako. Ang matabang babaeng ito na nagngangalang Yongshan ay tumalon sa pool. Nakarinig si Tsurugi ng tunog ng kumpas, na para bang isang matabang baboy ang nabasag sa pool, na nagdulot ng malaking splash. Pupunta ako. Napakagulo ng ekspresyon ni Tsurugi. Xiao Ziyang, isinakripisyo mo ang iyong katawan at integridad para sa layunin ng Sun Temple, sa tingin ko ay lagi kong maaalala ang sandaling ito. Habang hindi pa lumulutang ang babae mula sa tubig, malungkot na idinagdag ni Xiao Ziyang. Kapatid, hindi mo ba pwedeng pagtawanan ang iba? Hindi talaga madali, okay. Gusto kong gawin lahat. Naubos na ang langis at tuyo na ang lampara. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumutang ang matabang babae mula sa tubig, at pagkatapos ay lumangoy patungo sa gilid na ito. Tiningnan ni Tsurugi ang tumpok ng taba na nahihirapang gumalaw sa tubig, umiling, at nagmamadaling umiwas sa gilid.
Hindi na siya naglakas loob na panoorin pa ito, sa takot na kapag pinagpatuloy niya ang panonood ay may suka niya ang lahat ng steak na kinain niya sa tanghalian sa pool. Mula sa malayo, binigyan niya ng thumbs up si Xiao Zihang. Gusto ng huli na umiyak ngunit walang luha. Para sa misyon ng templo ng araw, hindi man lang siya makatakbo. Nakangiti lang siya at binati siya. Mahal na Yongshan, nandito ka na. Pinuksan din ng matabang babae na nagngangalang Yongshan ang kanyang mga braso at sabay yakap kay Xiao Zihang. Sa ilalim ng kinetic energy na dala ng bigat na ito, ang maliit na katawan ni Xiao Zihang ay nabasag sa tubig ng napakarilag. Kabanata 1623. Isang pagkakataon na pagkikita. Nang makita ang eksenang ito, umiling si Surui. Tila si Xiao Zihang ay puno ng tunay na pagmamahal sa templo ng araw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha ang tiwala ng matabang babaeng ito. Ito ay malinaw na isang pakiramdam ng minamahal ng Li. Bulibong tao. Pakiramdam ni Surui ay hindi na niya ito maiisip pa. Habang pinag-iisipan niya iyon ay lalo siyang nakakadiri. Dapat ay napakabigat ng lasa ni Xiao Zihang. Nang ilihis na sana niya ang kanyang atensyon ay may nakita siyang mas pasabog na eksena. Pumangon na si Xiao Zihang mula sa tubig na hawak ang matabang babae. Nabulunan siya ng dalawang lagok ng tubig at patuloy na umuubo. Dahil dito, biglang ipinulupot ng matabang babae ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at mabilis na inilapat ang kanyang bibig dito. Ang pag-ubo ni Xiao Zihang ay biglang tumigil, ang kanyang mga mata ay dilat. Anong bigla ang halik? Halatang sobrang emosyonal at seryosong hinalikan ng babaeng matabang. Tinulyapan ni Xiao Zihang si Surui na may malungkot na mukha, at pagkatapos ay kailangang tumugon. Seryoso siyang tumugon, dahilan para magkaroon ng uri ng likidong umaagos ang tiyan ni Surui. Nang makita ang sitwasyong ito, biglang napagtanto ni Surui ang tinatawag na hot eyes. Pakiramdam niya ay sobrang init na ng mga mata niya para mabuksan. Kuya, swertehin kita, tahimik na sabi ni Surui, pagkatapos ay tumalikod at lumangoy palayo. Halatang dissatisfied type ang matabang babaeng ito. Siya ay gutom at uhaw sa araw. Sa gabi, kailangan niyang pisilin si Xiao Zihang na tuyo. Pumalik si Surui sa dalampasigan, pinunasan ang kanyang katawan, pagkatapos ay malayang nagsilbi ng isang baso ng juice, at pagkatapos ay tumingin sa walang hangganang dagat sa di kalayuan. Ang araw ay napakaganda, na nagwiwisik sa dagat, na nagiging ginto ang mga kumikislap na alon. Ang madalas na pagtingin sa malawak na tanawin na ito ay magpapaganda sa katawan at isipan ng buong tao, lalo na kapag walang nagbabantay sa paligid. In all fairness, talagang very attractive ang figure ni Junko Jiuyang. Siya ay patuloy na nag-eehersisyo araw-araw. At ang kanyang katawan ay puno ng kinang at pagkalastiko. Sa paghahambing. Sa mga layaw na binibini. Ito ay ang ganitong uri ng pagkalastiko ay hindi lilito sa lahat. Bagamat napakakintab ng kanilang mga mukha. Ang ningning na ito ay higit pa sa epekto ng mga pampaganda at mga produkto ng pangangalaga sa balat. Bilang isang normal na lalaki, hindi maaaring maging ganap na walang pakialam si Surui sa mga mapanuksong aksyon ni Junko. Ngunit alam niya na ang babaeng ito ay may intensyon at tukana, kung hindi, sa Surui nang hinawakan niya ang kanyang palda, bakit nagsimulang lumaban muli ang babaeng ito. Huwag kang maglaro kung hindi mo kayang bayaran. Ang mukha ni Surui ay nagpakita ng mapanuksong ekspresyon. Tumingin siya sa dagat ng ganito, iniisip ang ilan sa mga susunod na plano. Ang presensya ng military advisor ay talagang nagligtas kay Surui ng maraming pag-aalala. Minsan naisip ni Surui na kung siya at ang military advisor ay magpalipat-lipat ng posisyon. Hinding-hindi niya magagawang ganap ang papel ng military advisor. Ang mga nanalo sa komandante ng militar ay nanalo sa mundo. Kahit na si Surui ay hindi interesado sa mundo, ang pangungusap na ito ay talagang hindi isang kasinungalingan. Natapos na ni Surui ang pag-inom ng juice at ilalagay na sana ang tasa sa mesa nang mapagtonto niya na sa wakas ay tinapos na ni Xiao Zihang ang halik at pamulong ng ilang salita sa babae bago pumunta sa gilid ng pool. At ang matabang babae ay nagpatuloy sa pag-flutter sa swimming pool, tumalsik kahit saan siya pumunta, at ang lahat ng mga tao sa paligid niya fluttered away. Parang medyo namamaga ang labi ni Xiao Zihang. Tumingin siya sa paligid at naglakad patungo kay Surui. Dude, uminom ka, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa pagiging sa swimming pool. Si Xiao Zihang ay hindi makapagsalita ng lantaran.
Kaya kumuha siya ng 2 bote ng beer at nagkusa na iabot kay Tsurugi ang isang bote. Hinawakan ni Tsurugi ang bote ng alak kasama niya, at sinabing may kalahating ngiti, "Oo, masarap ang lasa." Naging mapait ang mukha ni Xiao Zihang. "Kuya, ako talaga ito. Nakatuon sa ating layunin. Anong pakiramdam mo? Baliw ka na ba?" Si Tsurugi ay talagang nakaramdam ng kaunting simpatiya kay Xiao Zihang, ngunit syempre, sa kanyang puso, mayroong higit na schadenfreude. Ang babaeng ito ay isang mayamang babae mula sa Dongyang. Matapos mamatay ang kanyang dating asawa, naghanap siya ng maliliit na puting mukha sa lahat ng dako. This time, sinamantala ko na. Umiling si Xiao Zihang. Hindi ko inaasahang mabubuhay pa ako hanggang ngayon. Ito ay maaaring ituring bilang isang pakiramdam ng pagiging nurtured. Tumawa si Tsurugi at tila nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Zihang ay palaging gustong tawagin ang kanyang sarili na master ng pag-ibig, at kadalasan ay nakikipag-flirt sa maraming babae, ngunit hindi niya inaasahan ang isang araw na magkikita ng "Kuya, naiintindihan ko talaga kung ano ang ibig sabihin ng isang tiyak na pangungusap." Sabi ni Xiao Zihang. "Ano?" Nagtaas ng kilay si Tsurugi. 30 ay tulad ng isang lobo. 40 ay tulad ng isang tigre, at 50 ay maaaring sumipsip ng lupa habang nakaupo sa lupa. Ganitong klaseng babae ang sinasabi mo. Halos maipit ni Xiao Zihang ang kanyang ilong. Pagsipsip ng lupa, hindi na ito nakayanan ni Tsurugi nang marinig niya ito, at sumimsim siya ng beer. Nang may gustong sabihin si Xiao Zihang, bigla siyang nakarinig ng boses sa di kalayuan. "Miss Yamamoto Kyoko, matagal na kitang hindi nakikita, ang ganda mo na naman." Boses ito ng lalaki. Hinigpitin ni Xiao Zihang ang kanyang buong katawan. Tinulungan niya ang salaming pang-araw sa kanyang mukha. At sinabi sa mahinang boses, "Kuya, umiwas muna ako, hindi mo kailangang mag-alala, sa piging ng kaarawan, ang lahat ay susunod lamang sa iyong bilis." Panipi. Tumango si Tsurugi. Nilinggan niya ang mukha niya at nakita niya si Kyoko Yamamoto na naka-bathrobe. Hindi ko inaasahan na siya, ang host, ay pupunta sa pool. Malinaw. Kailangang ipakita ni Kyoko Yamamoto sa mga tao ang imahe ng pagiging malapit sa mga tao. Hindi lamang siya ang tagapag-ayos ng piging sa kaarawan ni Taiichiro Yamamoto, kundi pati na rin ang opisyal na tagapagsalita. Kailangan niyang makipag-chat ng personal sa mga celebrity na ito, para maramdaman ng mga taong ito ang kanyang sarili. Siya ay pinahahalagahan ng grupong Yamamoto, para naman sa kanyang mga kapatid. Lahat sila ay nagkukulong sa silid sa mga oras na ito upang malaman ang tinatawag na disiplina sa barko. Siyempre, kahit hindi dahil dito, ayaw nilang magpakita. Pagkatapos ng lahat, hawak ni Yamamoto Kyoko ang kapangyarihan ng grupong Yamamoto ng mag-isa sa oras na ito. Kahit na magpakita ang mga kapatid na ito, mararamdaman nilang wala silang mukha para makipag-usap sa iba. Sa likod ni Yamamoto Kyoko, mayroon ding 2 itim na lalaki. I-bodyguards, ang isa sa mga bodyguard ay may mapula-pula purple na profile na may ilang manipis na mantsa ng dugo. Lahat ito ay sinampal ni Yamamoto Kyoko dati. So nang makita ni Yui si Kyoko Yamamoto, biglang nanikip ang kanyang puso. Alam niyang hindi siya mapakali kaya ibinaling niya ang tingin sa kabilang side. Kung tutuusin, bagamat iba na ang itsura niya sa mga oras na ito, ang kanyang hairstyle, kulay ng buhok, kilay, at balbas ay iba na sa dati. Upang ihiwalay ang matatalas na mata na iyon, nagsusuot din si Tsurugi ng mga color contact. Ngunit nakita ni Kyoko Yamamoto ang dami ng beses na nalampasan ko si Tsurugi ay napakarami. Talagang nag-aalala si Tsurugi na makilala siya ng kabilang partido. Si Yamamoto Kyoko ay patuloy na bumabati sa mga tao, nakatapak sa matataas na takong, nakasuot ng bathrobe, at ang kanyang magandang figure ay napakakinis na nakikita. Nagpa siya si Tsurugi na umiwas sandali. 2 hakbang pasulong, hinubad niya ang kanyang bathrobe, at sumisid sa tubig. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa tubig, nagkataon lang na naglakad si Yamamoto Kyoko papunta sa water inlet. Hindi niya nakita si Tsurugi, ngunit dahan-dahang kinalas ang sinturon sa kanyang baywang, hinubad ang bathrobe, at ibinigay sa bodyguard na nasa likod niya. Bilang resulta, nabunyag ang kanyang matinding figure. Si Yamamoto Kyoko ay nakasuot ng purong puting bikini, at nararamdaman niya na nang tanggalin niya ang kanyang bathrobe, lahat ng mata sa deck ay napalingon sa kanya.
Nagtago si Xiao Ziyang sa isang sulok sa malayo habang umiinom ng beer. Tumingin kay Kyoko Yamamoto, at Sok-Sok ay nagsabi, "Ang swerte talaga ni Kuya, natutulog ng napakagandang dilag, hindi pa rin ako nagpapasalamat." Sa totoo lang, hanggat nagpapakita si Kyoko Yamamoto sa deck, ang epekto na maaari niyang makamit ay katulad ng kapag siya at ang lahat ay bumabati sa isa't isa. Ang jade pa sa tubig, ripples lumitaw sa bilog. Marahang inunat ni Yamamoto Kyoko ang kanyang katawan, parang isang magandang sirena sa tubig. Nilinggan ni Tsurui ang kanyang mukha at nakita ang eksenang ito. 5 o 6 na metro lang ang layo ni Yamamoto Kyoko sa kanya. Gayunpaman, hindi maaaring lumiko si Tsurui sa oras na ito, kung hindi ay magmumukha siyang masyadong sinadya. Kaya lang niyang lumangoy pasulong na nakayuko. Mukhang tanga. Nang marating niya ang gilid ng pool. Maaaring tumalon si Tsurui, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi pa rin siya pumunta sa pampang dahil kung ganoon, ang layunin ay magiging masyadong halata. Kaya, maaari lamang gawin ni Tsurui ang isang hindi profesional o kahit na awkward na pagtalikod, pagtapak sa dingding ng pool at paglangoy sa kabilang direksyon. Pagkatapos ng 10 metro, dumaan sila ni Yamamoto Kyoko. Sa oras ng pagtawid, ang distansya sa pagitan ng dalawa ay 1 metro lamang. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Tsurui, pinabilis. Marami na siyang naranasan na malalaking eksena. Ang mas bago ang digmaan. Mas kaunting kaba siya. Gayunpaman, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari ngayon. Matapos makita si Kyoko Yamamoto, Tsurui, ang lahat ng movements ay naging mas tumigas. Sa kabutihang palad, hindi siya napansin ni Kyoko Yamamoto, ngunit nang lumangoy si Tsurui sa kanya, biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Kyoko Yamamoto sa kanyang puso. Siya ay medyo kakaiba, ngunit hindi niya alam na ang kakaibang pakiramdam na ito ay nagmula kay Tsurui. Matapos dumaan, nagsimulang bumilis si Tsurui, at pagkatapos ay lumangoy patungo sa batang babae na nagbibilad sa araw na nakahiga sa inflatable floating pad. Malinaw na nandito ang babaeng ito para hulihin si Casey, at sinabi lang niya kay Tsurui ang room number sa sarili niyang inisyatiba. Si Tsurui ay hindi makakarating sa pampang sa oras na ito. Mas matiwasay lang siya kapag nasa tubig siya. Pagdating sa gilid ng magandang babae, hinawakan ni Tsurui ang gilid ng floating pad at sinabing, "Beauty, hindi ko alam ang pangalan mo ngayon lang." "Ang pangalan ko ay Makhang. Mga pulang dahon," sabi ng babae, sabay kindat kay Tsurui. Isang malakas na agos ng kuryente ang malinaw na pinakawalan mula sa kanyang mga mata. Alam ni Tsurui na si Yamamoto Kyoko ay lumalangoy sa ganitong paraan, at ang kanyang puso ay masikip pa rin, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Sa tingin ko, maaari na tayong pumunta sa iyong silid ngayon. Pumunta ka na sa kwarto ko. Dude, masyado ka bang naiinip?" Tinapik niya ang kanyang floating pad sa horse farm na si Hanggai. "Bakit hindi ka lumapit at makipag-chat?" Sa oras na ito, lumangoy din si Kyoko Yamamoto sa gilid ng pool. Ilang sandali siyang napasandaw sa dingding ng pool, at hindi tumingin sa direksyon ng floating pad. "Sa mga magagandang babae na tulad mo, together, we can really do anything." May sinabi si Tsurui na labag sa kanyang kalooban, pagkatapos ay pumihit sa banig. Kabanata 1624. Mga kalasag. Hindi kalakihan ang floating pad na ito, 2 tao lang na nakatambay. In all fairness, maganda talaga ang forma ng mga pulang dahon ng racecourse na ito. Sa kanyang kagandahan, kung gusto mong mahuli si Casey, madali kang magtagumpay. "Nag-iisa ka bang nakasakay?" tanong ni Tsurui. Dahil sa sobrang liit ng espasyo, sa mga oras na ito ay halos nakadikit na siya sa mga pulang dahon ng Kerahan. Nang marinig ang mga salita, tumalikod ang huli, nakatagilid na nakaharap kay Tsurui, at inilagay pa ang isang paa sa binti ni Tsurui nang hindi sinasadya. "Gwapong lalaki, natatakot ako na hindi ka nagtagal sa toyo, hindi ba?" Nakangiting tanong ni Mamori. Ang kanyang ngiti ay maaari pa ring magbigay sa mga tao ng isang napaka-dalisay na pakiramdam, naganap na hindi naaayon sa ganitong uri ng pag-uugali ng paghuli kay Casey. "Paano mo nalaman?" Hindi inaasahan ni Tsurui na malalampasan ito ng kabilang partido, kaya nakangiting sinabi niya. "Totoo na inilipat ako sa toyo kamakailan lang. Kaya ikaw kahit hindi nakakagulat na hindi ko narinig ang pangalan ni Hanggai sa Kerahan."
Isang matamis na ngiti ang ipinakita ng babae, ngunit sa kanyang ngiti, malakas ang kanyang kumpiyansa. Si Surui ay labis na naguguluhan. Hindi niya talaga alam kung bakit ang confident ng babaeng ito. Hindi kaya isa siyang big star. Gayunpaman, hindi mahuhuli ng malalaking bituin ang mga lalaki. Tiningnan ng mabuti ni Surui ang kanyang mukha, pagkatapos ay tumingin sa ibaba at sinuri ang kanyang bukol na figure ng ilang beses. Ang mga pulang dahon ng Kerehan ay nagbulungan din ng kanilang mga dibdib ng lubos, na nag-post ng isang napaka-provocative na pose. Nakikita ko, ikaw ay. Natigilan si Surui. Nang makita niya ang post na ito, napagtanto niya na nakita niya talaga ang mga pulang dahon ng Kerehan. Ang larawan ng babaeng ito ay madalas na lumalabas sa homepage ng isang portal website sa China. Nakakabikini, nakakaasar na post. Ang mga editor ng website na iyon ay madalas na nagpo-post ng kanyang larawan ng paulit-ulit, at palaging mayroong maraming mga mensahe ng kaibigang lobo sa ibaba. Pagkatapos kong basahin ang website na ito, araw-araw na lumalala ang katawan ko, hindi ko na kayang makipagsabayan sa nutrisyon, mas lalakas ako sa pagbaba ng timbang, sunod-sunod. Paminsan-minsan ay nagkiklik si Surui upang tingnan, ngunit hindi niya alam ang pangalan ng babaeng ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may makikilala siyang totoong tao ngayon. Hindi gaanong alam ni Surui ang tungkol sa mga bituin ni Toyo, ngunit para maging kumpiyansa ang babaeng ito, dapat siyang magkaroon ng mataas na katayuan sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, paano nalaman ni Surui na ang babaeng ito ay talagang ang unang kapatid na babae ng larawan ni Toyo? Hindi. Upang maging eksakto, siya ang dating unang kapatid na babae ng photoshoot. Ngunit dahil sa momentum ng mga batang babae sa nakalipas na 2 taon, ang espasyo para sa mga pulang dahon ng Kerehan ay nakompress ng husto. Gayunpaman, mahirap para sa sinuman na malampasan ang kanyang impluwensya sa bilog ng larawan. Nang makita ang natigil ang ekspresyon ni Surui, ngumiti si Makang Hangay, tinanggal ang salaming pang-araw sa kanyang mukha, at pagkatapos ay hinaila ang braso ni Surui at hinayaan siyang yakapin siya nito. Sobrang gusto ko ang iyong uri. Iniunat ni Makang Hangay ang kanyang kamay, hinawakan ang mga kalamnan ng dibdib at mga kalamnan ng tiyan ni Surui, at sinabing walang pag-aalinlangan. Nabighani ako sa mga linya ng iyong katawan. Hindi inaasahan ni Surui na ang unang kapatid na babae sa larawang ito ay isa ring madaldal na karakter. Sa sandaling ito, nasulyapan ni Surui si Kyoko Yamamoto sa gilid ng kanyang mata. Lumalangoy siya patungo sa gilid na ito, at malapit na siyang katabi ng floating pad. Hindi alam ni Surui kung alam ng Yamamoto Kyoko na ito ang mga pulang dahon ng Kerehan. Maaaring sumakay ang huli sa Xinhua. At dapat kilala niya si Yamamoto Kyoko. Kung sila ay mag-chat ng ilang mga salita, Surui ay paano haharapin ito kailan. Bagamat sa tingin niya ay ibang-iba na ang kanyang bagong anyo sa nakaraan, talagang hindi siya sigurado kung makikilala siya ni Kyoko Yamamoto. Nang makitang paparating na si Kyoko Yamamoto, hinawakan ni Surui ang payat na baywang ni Hangay sa racecourse gamit ang isang kamay, at sa biglaang puwersa, hinailan niya ito papunta sa kanya. Ang diyosa ng larawan sa puso ng hindi mabilang na matatandang driver ay niyakap ni Surui sa sandaling ito. Hindi nagabala sa pakiramdam ang malambot na pagkalastiko at pagpindot, direktang hinalikan ito ni Surui. Ito ay hindi gaanong direkta kaysa sa nakaraang Xiao Ziyang at sa matabang babae. Ang horse farm na si Hangay ay orihinal na gustong makipaglandian kay Surui. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging hindi makontrol. Nagalinlangan siya saglit, at pagkatapos ay sinimulang salakayin si Surui. Bagamat hinahalikan ni Surui si Hangay sa racecourse, nagpapanggap lang siya gamit ang kanyang bibig. Ngunit iba si Hangay sa racecourse. Ang init sa loob ng kanyang katawan ay tila sinindihan ni Surui. At siya ay lubos na hindi nasisiyahan. Ang pagkilos ni Surui, ang kanyang dila ay dumaikit sa bibig ni Surui, na patuloy na nagpapasa sa apoy ng panatismo. Hindi inaasahan ni Surui na ang mga pulang dahon ng racecourse ay magiging aktibo, at imposibleng itulak siya pababa, kaya't maaari lamang niyang ipagpatuloy ito ng pasibo. Nakita ni Kyoko Yamamoto ang nangyayari sa floating pad, ngunit malinaw na hindi siya interesado sa ganoong bagay, kaya ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi at lumangoy sa kabilang direksyon. Pansamantalang wala sa panganib si Surui dito.
Gayunpaman, nakatakas sa panganib at nakatakas sa panganib. Sa oras na ito, maaari siyang ituring na kasalanan sa sarili, at halos malagutan siya ng hininga sa paghalik ni Hangay sa Kerahan. Pagkatapos ng buong 5 minuto, binitawan ni Makhang Hangay ang kanyang bibig at sinabing, pumunta ka na sa akin sa kwarto. Ang Diyosa level figure sa mata ng hindi mabilang na lumang driver. Sa sandaling ito ay talagang mayabang. Gustong sabihin ni Suraido ang totoo sa mga nakasabit na sutla na nakatitig sa screen at naglalaway araw-araw. Sige, punta ka na sa kwarto mo. Desididong sinabi ni Surui nang makita niyang malapit ng lumangoy si Kyoko Yamamoto sa kabilang bahagi ng pool. Tinasamantala ang layo ni Kyoko Yamamoto sa kanya, ito ang makaharing paraan upang umalis sa lalong madaling panahon. Kaya, hinailan ni Surui ang mga pulang dahon ng racecourse at tumalon mula sa floating pad. Sa sulok na hindi kalayuan, si Xiao Zihang ay natulala habang umiinom ng beer habang pinapanood ang eksenang ito. Oh my God, nalilito ka ba? Kulat na bulong niya sa sarili. Kinuha ni Surui ang mga pulang dahon ng Kerahan, at simpleng pinunasan ang kanyang katawan. Nang maisuot niya ang bathrobe, nakita niyang nakatayo sa tapat niya ang mga pulang dahon ng Kerahan. Kahit na sa pamamagitan ng sunglass ng isa't isa, ramdam ni Surui ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi mo ba ako tutulungang panasan ang katawan ko? Sabi ng racecourse na si Hangay. Si Surui ay nababalisa na, dahil ang bodyguard ni Kyoko Yamamoto ay nasa tabi niya, at siya mismo ay lumalangoy patungo sa hagdan. Mukhang matatapos na ang biyahe niya sa swimming pool. At sa oras na ito, hiniling talaga ng horse farm na si Hangay kay Surui na panasan ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan. Siyempre kailangan ko itong panasan. Pagamat siya ay nababalisa, kinuha pa rin ni Surui ang bath towel at pasimpleng pinunasan ang mga pulang dahon ng Kerahan. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naglabas ng mga nakakainggit na tingin dito. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang maging unang kapatid na babae sa bilog ng larawan. Ang figure ni Hangay sa racecourse ay napakalakas, mas malakas kaysa sa karamihan ng mga babaeng naruroon. Pasimpleng pinunasan ito ni Surui ng ilang beses. Ngunit wala siyang pakialam na maramdaman ang anyo ng kausap, kaya dali-dali niyang itinapon sa tabi ang bath towel, at pagkatapos ay diretsyong pinulot ang mga pulang dahon ng racecourse. Pumunta ka na sa kwarto mo. Nag-aalalang sabi ni Surui. Inakala ng horse farm na si Hangay na si Surui ay hindi makayanan, kaya niyakap niya ang leeg nito at hinalikan ang mukha nito. Room 307 sa ikatlong palapag ng kabanata. Walang pakialam si Surusai kung saang kwarto iyon, basta makaalis siya rito. Nang makitang nakarating na sa hagdan si Kyoko Yamamoto, agad siyang bumilis at tumakbo ng ilang hakbang. Bilisan mo, si Hangay sa racecourse ay balisa din. Siyempre, nababalisa siya sa ibang dahilan. Si Surui ay nagmamadaling pumasok sa cabin na parang hangin. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at nalaman na si Kyoko Yamamoto ay lumapag na rin, nagsuot ng bathrobe, at naglakad patungo sa cabin. Talagang hindi inaasahan ni Surui na magiging pare-pareho ang takbo ng kabilang partido sa kanya, kaya kinuha niya kaagad ang pulang dahon at mabilis na umalis. Pagkarating sa ikatlong palapag ng kabanata, sa wakas ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Si Kyoko Yamamoto ay malamang na hindi darating. Gayunpaman, bago pa makahinga si Surui, ang boses ni Yamamoto Kyoko ay nanggaling sa hagdan. Nakatira ba si Miss Kimura sa ikatlong palapag? Narinig ni Surui ang boses ni Kyoko Yamamoto mula sa malayo, at nanigas ang buong katawan niya. Oo, Miss. Hinihintay ka ni Kimura sa kwarto. Sagot ng bodyguard. Pumunta ka sa kwarto mo. Sinabi ni Surui sa mga pulang dahon ng Kerahan, at pagkatapos ay binilisan ang kanyang lakad. Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang takip ng babae sa kanyang mga bisig upang bumalik sa cabin. Ngunit ayaw niyang pumunta sa silid upang magkaroon ng anumang bagay na mabuti sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ni Surui na si Kyoko Yamamoto ay sumama. Pagkarating ko sa ikatlong palapag, kailangan kong magtago sandali sa kwarto ni Ma'am Ori. Tingnan mo kung gaano kakabalisa, sabi ng racecourse na si Hangay, at binigyan ng mabibigat na halik sa mukha si Surui. Namula siya at halatang sobrang emosyonal. Hindi na ito kayang pangalagaan ni Surui. Pagdating niya sa pinto ng kwarto, tinanong niya, nasaan ang room card mo? Nasa bikini ko, sabi ng racecourse Hangay. Halos lumuwa ang mga mata ni Surui.
Bilisan mo at alisin mo ito. Ang mga pulang dahon ng Kerahan ay nagpout sa halip. Ikaw mismo ang kumuha nito para sa iba. Pagkatapos ng lahat, inilabas niya ang kanyang dibdib. Ito ay talagang isang lugar na lihim na pinagnanasaan ng hindi mabilang na Chinese wolf friends. Walang magawa si Surui, tumatakbo na ang oras, at kailangan niyang ipasok kaagad ang kanyang kamay. Pagkatapos manggapa, hindi nahanap ni Surui. Sa kabila, ang mga pulang dahon sa Kerahan ay commandant na parang seda. Napabuntong hininga si Surui at naiunat lamang ang kanyang kamay sa kabilang panig, at sa pagkakataong ito ay nahanap na niya ito sa wakas. Dahil sa pagmamadali ng oras, wala siyang pakialam na maranasan ang nararamdaman. Sa totoo lang, wala naman siyang balak makipagrelasyon sa mga pulang dahon ng Kerahan, gusto lang niya itong gawing panakip. Nang kakalagay pa lang ni Surui ng card sa pinto, lumitaw ang figure ni Kyoko Yamamoto sa dulo ng corridor ng third floor cabin ng chapter. Tinulyapan ito ni Surui, pagkatapos ay agad na binuksan ang pinto at pumasok kasama ang mga pulang dahon ng Kerahan. Makalipas ang ilang segundo, papalapit na si Yamamoto Kyoko. Matapos makapasok sa silid ang horse farm na si Hangay, tumili siya, pagkatapos ay ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Surui at nagsimulang humalik ng ligaw. Sabik ka na ba? Ang puso ni Surui ay nagsimula ng umungol. Gustong-gustong sampelan ni Surui ang babaeng ito na walang malay. Ngunit papalapit pa rin ang mga yabag ni Yamamoto Kyoko. At hindi niya alam kung saang silid nakatira si Miss Kimura, kaya nasa Yamamoto siya. Nang pumasok si Kyoko sa silid, kinailangan ni Surui na patatagin ang mga pulang dahon ng Kerahan. Dahil dito, naramdaman niyang namamagana ang kanyang bibig. Sobrang bangis talaga ng mga pulang dahon ng Kerahan. Kanina lang ay tinatawanan pa niya si Xiao Zihang, pero hindi niya akalain na ganoon din ang kapalaran niya kaagad. Kabanata 1625. Naghihinala ka. Papalapit pa rin ang mga yapak ni Kyoko Yamamoto. Ngunit naiinip na ang mga pulang dahon ng Kerahan. Nakatayo siya sa tabi ng kama at humihingi ng halik habang inabot ang kamay para paligan si Surui. Hinubad ang damit at itinapon sa lupa. Para kay Surui, ito ay talagang kakaibang karanasan. Nang dumampi sa kanya ang mga pulang dahon ng Kerahan, tila umabot sa pintuan ng cabin ang mga yabag ni Kyoko Yamamoto. Bagamat maganda ang sound insulation ng kwarto, masyadong malakas ang high heels ni Kyoko Yamamoto, na nagbigay din ng gabay kay Surui. Pumibilis pa rin ang tibok ng puso ni Surui. Inilagay ni Hangay sa racecourse ang isang kamay sa dibdib ni Surui at sinabing sabay kindat, mahal, ang bilis ng tibok ng puso mo. Akala niya ay nasa sabik si Surui, ngunit hindi niya alam na ang tibok ng puso ni Surui sa oras na ito ay talagang walang kinalaman sa kanya. Nang marinig ang tunog ng mga yabag ni Yamamoto Kyoko na unti-unting umuurong, medyo gumaan ang pakiramdam ni Surui. Napaka-wild talaga ng karakter ng photo actress. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod niya, at nang kakalas na sana niya ang bikini, biglang hinawakan ni Surui ang kanyang mga kamay. Sorry, gusto kong pumunta sa banyo, sabi ni Surui. Umiti ang mga pulang dahon ng Kerahan at sinabing, sige, sabay na tayo. Habang nagsasalita siya, kinuha niya si Surui at naglakad patungo sa banyo. Hindi inaasahan ni Surui na magaling maglaro ang babaeng ito, huminto siya sa kanyang mga hakbang, baka sa mukha niya ang kahihiyan. Kung ganoon, parang natatae ako. Si Hangay sa racecourse ay tila napakatyaga kay Surui. Kung gayon, sige, hihintayin ka nila sa kama. Well, hindi bagay na lutisin ko ang problema sa banyo mo. Pupunta ako sa sarili kong silid para ayusin ito, at pagkatapos ay pupunta ako sa iyo. Sabi ni Surui. Sige, ang mga pulang dahon ng Kerahan ay orihinal na nasa sabik. Ngunit binuhusan siya ni Surui ng isang mangkok ng malamig na tubig na may pagtatae, at sinabi niya, halika dali, 15 minuto ka lang, o hindi ko bubuksan ang pinto. Naisip ni Surui, sana hindi mo binuksan ang pinto. Wait, pupunta ako dyan. Lumakad si Surui sa pintuan at may sinabi, pagkatapos ay binuksan ang pinto at tumakas. Gayunpaman, si Surui ay lumabas ng medyo maaga, at si Yamamoto Kyoko ay nakatayo sa kabilang dulo ng koridor, naghihintay sa pagkatapos, binuksan ni Miss Kimura ang pinto. Nakita siya ni Surui pagkalabas niya, kaya agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa kabilang dulo ng koridor.
Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa gilid na ito ay sanhi pagkatapos ng atensyon ni Kyoko Yamamoto. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa likod ni Tsurui, at likas na nalaman na medyo pamilyar ang figurang ito. Pagkatapos ng lahat, ang mukha ni Tsurui sa harapan ay nakabalat kayo, ngunit ang kanyang taas at figure ay hindi maaaring pekain. Ngunit sa kabutihang palad, tinulyapan lang ito ni Yamamoto Kyoko. At saka umiwas ng tingin, dahil binago ni Tsurui ang ilang mga poster sa paglalakad, tulad ng pagiging squat, paglalakad mas matindi din ang pag-alog ng mga balikat. Sa katunayan, nang maramdaman niyang pinagmamasdan siya ni Kyoko Yamamoto, ang tibok ng puso ni Tsurui ay nagsimulang bumilis muli, at ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao ay puno ng pawis. Gayunpaman, pagkatapos ng paglingon ni Yamamoto Kyoko, naramdaman niyang may mali. Parang nakita na niya talaga ang likod ng taong ito, pero hindi na niya ito maalala. Sumimangot si Yamamoto Kyoko, tumingin ulit siya kay Tsurui, at sumigaw, "Maghintay." Matapos marinig ito ni Tsurui, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Ilang sandali, hindi huminto ang mga yabag, at nagpatuloy sa pagsulong. Wala siyang ideya na tatawag si Kyoko Yamamoto para pigilan siya. Kung sa pilitin siyang sumunod, tiyak na hindi makakatakbo si Tsurui, kung hindi, mas maakit nito ang atensyon ni Kyoko Yamamoto. Talagang hindi alam ni Tsurui kung bakit biglang tumigil si Yamamoto Kyoko, at ang sitwasyon ay biglang naging pinakamapanganib na sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, bumukas ang hatch sa harap ni Kyoko Yamamoto. Isang babaeng nakasuot din ng bathrobe ang lumitaw sa pintuan. "Kyoko, nandito ka? Pasok ka." "Kimura." Matagal nang hindi nagkita. Maaari lamang piliin ni Yamamoto Kyoko na pumasok sa silid ni Kimura. Ngunit nang lumingon siya sa likod bago pumasok sa pinto, nalaman niyang nawala si Tsurui sa koridor. Sa matinding pagdududa, isinara ni Kyoko Yamamoto ang pinto. Nakatakas si Tsurui at mabilis na naglakad papunta sa sahig kung saan naroon ang kanyang silid. Ang dahilan kung bakit siya kinakabahan ngayon ay hindi dahil sa takot siya kay Kyoko Yamamoto. Ngunit kung malantad siya sa oras na ito, kung gayon ang templo ng araw ay kailangang pumili ng isang malakas na pag-atake, at lahat ng mga plano ng strategist ay maabala. Si Tsurui ay medyo nalilito ngayon. Simula nang sumakay siya sa barko, hindi na niya nakita si Xiao Feiho. Ang huling pagkikita namin, ang taong ito ay ang bodyguard ni Kyoko Yamamoto. Saan siya nagpunta ngayon? Mukhang mas mabuting lumabas ng kaunti sa nakalipas na 2 araw para hindi na maakit muli ang atensyon ni Yamamoto Kyoko. Si Tsurui ay bumalik sa silid, at si Junko Jiuyang ay nakagapos pa rin sa kanyang mga kamay at paa, nakahiga sa kama sa sobrang hindi magandang tingnan. Maliit na palda at shorts na lang ang natitira sa kanyang katawan, ngunit sa ilalim ng kanyang pag-ikot-ikot ay halos nakataas ang palda sa kanyang bewang sa mga oras na ito. "Pumalik na ako," nakangiting sabi ni Tsurui. "Ano ang resulta ng pagmuni-muni?" Hindi nagsalita si Junko Kuyo. "Ano, nakikipagkompetensya ka pa ba sa akin?" Umupo si Tsurui sa gilid ng kama at kinawit ang baba ni Junko. "Nakikita ko ang maraming kawalang kasiyahan sa iyong mga mata. Chen Jinlong, sobra ka." Nagngagat ang ngipin ni Juniko Jiuyang at sinabing, "Kanina mo pa ako inaasar, tinuturuan lang kita ng leksyon, sobra na ba ako?" Sabi ni Tsurui, sumangot. "Nga pala, bakit may kakaibang amoy sa kwartong ito?" Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Tsurui, agad na namula ang mukha ni Junko Jiuyang. Tila medyo naguluhan si Tsurui, at naguguluhan na nagtanong, "Purong anak, bakit ka namumula?" "Ikaw ay isang masamang tao," sabi ni John Z. Hindi mapigilan ni Tsurui na hindi makapagsalita. "Wala akong ginawa sa iyo, gaano man kahusay ang isang lalaki, paano siya magiging hooligan? Ako ba ang may kasalanan?" Lalong namula ang mukha ni Junko Kuyo. Hindi alam ni Tsurui kung ano ang nangyayari. Hinahanap pa rin niya ang pinanggagalingan ng kakaibang amoy. Tinagtagal, nakita niya na ang isang malaking bahagi ng mga kumot ay nabasa. Anong international joke? Huling tumangala si Tsurui at nakita niyang pareho ang shorts ni Junko. "Ate, nabasa mo na ba ang kama?" Sabi ni Tsurui na may mahirap na ekspresyon. Hindi nakayanan ni Junko ang ganoong pauiya, at napasigaw siya bilang ganti. Naalala lang ni Tsurui na bago siya lumabas,
Tinabi ni Junko na gusto niyang pumunta sa banyo. Sa pagkakataong iyon, akala niya ay naghahanap siya ng dahilan para pakawalan siya, kaya hindi niya ito pinansin at umalis. Gayunpaman, inabot si Tsurui ng halos 2 oras bago lumabas. Sa orihinal, naabot na ni Junko Jiuyang ang limitasyon, at sa loob ng 2 oras, imposibleng mahawakan ito. Sa wakas, 10 minuto ang nakalipas, siya ay ganap na wala sa kontrol. Dahil masyadong mahigpit na itinali ni Tsurui ang kanyang mga kamay at paa, namanhid ang lahat ng kanyang mga paa, na naging dahilan upang hindi na makagalaw si Junko sa banyo. Si Junko ay lubos na nakatitiyak na hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan sa kanyang buhay. Isang kabanata ng buhay. Ngunit, nakakalungkot, hindi niya alam kung ito na ang huling pagkakataon. Johnsy, kailangan mong maging responsable sa aking kama. Hindi agad kinalag ni Tsurui ang lubad ni Junko, ngunit umiling. Ngayong gabi, sa kama na ito matutulog ka, anumang komento. Napakagatlabi si Junko at hindi nagsalita. Napakabuti, kung hindi ka magsasalita, tatanggapin ko ito bilang iyong default. Tsurui ay humakbang pasulong sa oras na ito at kinalas ang mga kamay at paa ng kabilang partido. Chen Jinlong, bastard ka. Pagkaraang mabawi ni Junko ang kanyang kalayaan, hindi na pinansin ni Junko ang pamamanhid ng kanyang braso, at sinampal niya ang kanyang backhand. Hinawakan ni Tsurui ang palso ni Junko at ang kabilang kamay ay humawak sa kanyang leeg. Huwag kang magulo. Ang mga mata ni Tsurui ay nagpakawala ng mapanuksong tingin. Johnsy, huwag mong kalimutan, kung maaari kitang itali ng 1 beses, maaari kitang igapos ng kabanata ng 2 beses. Galit na sinulyapan ni Junko si Tsurui. At saka, hindi mo inamin ang pagkakamali mo sa akin. Tinanggal ko ang mga gapos ng mga kamay at paa mo dahil sa basa mo sa kama. Malamig na sinabi ni Tsurui. Kaya pakiusap, itama mo ang posisyon mo, may utang ka pa sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, binitawan ni Tsurui ang palso ni Junko. Pagkatapos ay hinampis niya ang hita ng kausap. Maghugas kang mabuti, at pagkatapos ay hilingin sa waiter na palitan ang lahat ng higaan, at ipaubaya ito sa iyo. Tinabi pagkatapos ng lahat, si Tsurui ang nagkusa na umupo sa kabilang kama. Nang makita ang mura at murang pag-uugali ni Tsurui, ayaw nang makipagtalo sa kanya ni Junko, sino ba ang hindi makakapigil sa sarili? Mga nawawalang tao. Pagkatapos maligo sa banyo, tinawag ni Junko ang waiter para magpalit ng kama. Hindi lamang ang mga bedsheet ang kailangang palitan, kundi pati na rin ang mga kutson. Alam ng Diyos ang ginagawa ni Junko. Basang-basa ang makapal na kutson. Pagdating ng waiter dito, natigilan siya nang makita ang kalat sa kama. Ito ay sobrang saya, hindi ba? Habang nagpapalit ng mga kumot, tumingin siya kay Tsurui na may hindi maliwanag na mga mata, at may ekspresyon ng paghanga sa kanyang mga mata. Para naman kay Junko Jiuyang, nakatayo siya sa isang tabi na naka-bathrobe na nakatiklop ang dibdib, maulap ang mukha. Ngumiti si Tsurui at sinabi sa waiter, sabi ko buddy, huwag mo akong tignan ng ganyan. Kung may kasama kang ganyang babae sa tabi mo, hindi masyadong problema. Nang marinig ito ni Johnsy, namula ang kanyang mukha. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang waiter ay mukhang isang kapwa, at binigyan lang ng thumbs up si Tsurui. Nakakagulat ka. Sana kapag may oras ka, turuan mo ako ng 2 trick. Tumawa si Tsurui. Paglabas ng waiter, napaupo si Junko sa kama, hingal na hingal, taas baba ang dibdib, halatang hingal na hingal. Hoy! Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magalit? Mukhang maganda ang mood ni Tsurui, at nakangiting sinabi, papatayin mo lang ang sarili mo kung gumawa ka ng labis na kawalang katarungan. Ito ano ang ibig sabihin ng pangungusap? Bagamat marunong magsalita ng Chinese si Johnsy, hindi niya gaanong alam ang pangungusap na ito. 2 salita lang yan. Nakangiting tinitigan siya ni Tsurui. Nararapat ito. Huminga ng malalim si Junko sa galit, pagkatapos ay tumingin kay Tsurui ng seryoso, at sinabing, Chen Jinlong? Nagpa siya akong subaybayan ka ng mas direkta mula ngayon, hindi ba nibitawan ang bawat segundo, napakahinala mo.